Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sa mga kapatid nating Muslim, binabati ko po kayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At sa mga hindi pa Muslim, magandang araw po sa ating lahat. Tinanong ako ng isang brother at ang sabi niya, bakit daw ba ako nag-Muslim? At ilan din sa mga kamag-anak ko, tinatanong ako kung bakit ba napili ko ang relihiyong Islam. Ang palagi kong isinasagot dito sa tanong na ito, unang-una ay dahil sa kaligtasan. Dahil sino ba naman yung ayaw ng assurance, pagiging yung katiyakan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Dahil katotohanan na ang tao tiyak na may hahantungan, walang ibang hindi yung kamatayan. Ang katotohanan na mamamatay talaga yung tao. Kahit sinong tao pa yan, may pera, walang pera, mayaman, malusog, hindi malusog, may sakit, matanda, bata, lahat po tayo ay hahantong sa kamatayan. Ang malaking tanong, ano ba ang susunod pagkatapos ng buhay na ito? May kabilang buhay ba? At ano ba ang kahahantungan natin sa kabilang buhay? Ito yung totoong laban. Ito yung totoong tagumpay. Kung sino man yung nagtagumpay sa kabilang buhay, sino man yung nakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang tunay na nagtagumpay. Bakit? Ano ba ang silbi ng pagod? Ano ba ang silbi ng puyat? Ano ba ang silbi ng kayamanan, kasikatan sa mundong ito? Kung ang kahahantungan pala natin sa kabilang buhay ay ang naglalagablab na impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, magmuni-muni po tayo, ating pag-isipan ng malalim ang bagay na ito. Ang usapin ito ay hindi basta lamang relihiyon, hindi lamang ito isang klase ng ideya, hindi lamang ito isang klase ng kasikatan, hindi lamang isang uri ng simpleng pag-uusap. Bagkus ito ay usapan ng kaligtasan. Ito ay usapan ng pananampalataya. Ito ay usapan ng kung papaano tayo mabuhay. Dahil ang Islam, itinuturo po nito ang tamang pamamaraan ng buhay. Hindi lamang nagtuturo ng salah, hindi lamang nagtuturo ng zakah, hindi lamang nagtuturo ng mga iba pang turo ng Islam. Bagkus, ang Islam ay nagtuturo po ito ng pamamaraan kung papaano makisalamuha ang tao sa mundo, sa komunidad, sa pamilya, sa kamag-anak, at lalong-lalo na sa kanyang Panginoon. Kaya naman, sa mga non-Muslim, sa mga hindi pa Muslim, inaanyayahan ko po kayong lahat na aralin ng Islam. Inaanyayahan ko kayong lahat na buksan ang ating damdamin, buksan ang ating isip upang pag-aralan ng Islam. Bakit? Ang tanong sa bagay na ito, ano ba yung bagay na espesyal sa Islam? Bakit kailangan natin itong pag-aralan? Bakit ang tao ay nasa krisis na pag-aralan ng Islam? Unang-una sa lahat, ang Islam po ay maliwanag na pananampalataya. Ang Islam ay may sapat na batayan sa bawat hatol, sa bawat alituntunin na napapaloob rito. Hindi mo kailangang manghula. Hindi mo kailangang intindihin yung bagay na hindi tinatanggap ng utak. Hindi mo kailangang maging tagasunod ng blind belief. Oo, ganun. At ang Islam ay solusyon sa lahat ng bagay. Solusyon sa lahat ng problema ng mundo. Kung atin lamang iisipin ng mabuti kung ano ba ang sinasabi ng Islam patungkol sa mga bagay-bagay. Ano ba ang hatol sa mga bagay na nagawa? Ano nga ba ang tamang gawin para sa bagay o sitwasyon, para sa mga bagay-bagay o sitwasyon ng buhay? Ang Islam, nagtuturo ito kung papaano isagawa
ang main purpose ng tao. Kahit ito ay mahirap, ngunit nagtuturo ito kung papaano yung tamang daan, kung papaano ito sasagawa ng tao. Kung tatanungin ko ang karamihan, bakit nga po ba tayo nilikha dito sa mundo? Nilikha ba tayo para mag-asawa? Nilikha lang ba tayo para mabuhay lang? Nilikha lang ba tayo para maging profesional? Maging sikat? So kung tatanungin natin ang iba't ibang tao, lalong-lalo na itong mga non-Muslim, yung mga non-Muslim karamihan po sa kanila, iba-iba yung kanilang sagot. Oo, iba-iba yung kanilang sagot. Pero ang mga Muslim, ang mga practicing Muslims, alhamdulillah, kapag tinanong natin sila, bakit nilikha sa mundo? Iisa at iisa lamang ang kanilang sasabihin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin, ang mga hindi nakikita, at ang tao, maliban na lamang na sila ay sumamba sa akin. Kaya naman, ito pala ang main purpose, mga kapatid, sa buhay natin na ito. Hindi tayo nilikha para lamang sa mga bagay-bagay na nais nating gawin. Kung ito pala ang buhay, ito pala ang dahilan kung bakit tayo nilikha sa mundong ito, kailangan natin itong punan, kailangan natin itong magampanan. Kaya naman kung hindi natin sinasamba ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para natin nagampanan ng maigi yung pagkalikha natin dito. So ano pang silbi ng ating paghihirap? Ano pang silbi ng ating ginagawa dito sa mundo kung hindi naman natin nagagampanan yung tamang purpose natin, tamang dahilan kung bakit tayo nilikha. So bilang panghuli, inaayayahan ko ang lahat upang saliksikin ang katotohanan, upang pag-aralan ng Islam. Nang sa ganon ay tayo ay maliwanagan sa tamang turo nito. Ating aralin ang Islam sa kung ano yung itinuturo nito. Huwag po nating tignan sa mga Muslim, huwag po nating tignan sa mga tao, sapagkat ang tao tunay na nagkakamali. Pero ang Islam, alhamdulillah, ginawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung ano yung nababagay sa tao, kung ano yung kailangan ng tao. Kaya naman atin itong aralin sa kung ano yung sinasabi ng Islam at huwag yung ginagawa ng tao or sinasabi ng tao. So yun lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.